Danica's POV. Saan ba tayo pupunta? Takang talong ni Danica kay Alejandro nang hilahin siya nito palabas ng bahay. Di ba ako nakakasuklay man lang? Okay lang. Di mo na kailangan magsuklay, sandali lang tayo. Gusto ko lang ikaw magpaliwanag kay Alicia ng tungkol sa sitwasyon natin. Sino naman si Alicia? Basta, wala na maraming tanong-tanong pa. Ito lang ang sasabihin mo sa kanya, makinig kang mabuti ha. Ani Alejandro, hinawakan pa siya sa magkabilang balikat para masigurado na nakikinig siya. Alicia, ako yung babaeng pinagkasundo ng papa ni Alejandro. Pero kung inaakala mong nagmamahalan kami, nagkakamali ka. Hindi namin gustong isa't isa at malabong ma-inlove kami sa isa't isa. Okay. Bagaman naguguluhan, pumayag na rin si Danica. Bakit pa kasi kailangan pa nang hindi na lang maglalad? Wala namang marami pang paliwanag. Ano ka mo? Takang talong nito sa kanya. Wala, kako, tayo na't makabalik tayo agad. Marami pa akong tatapusin. Sa kabilang banda, paismed na sinipat ni Alicia ang babaeng kasama ni Alejandro. Tila gusto nitong matawa habang pinipigurahan ang itsura ng babae mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito'y waring nagsasabing, ito ba ang babaeng dapat kong pagsilosan? Alam ko hindi mahilig si Alejandro sa mga babaeng maliliit. Noon kang matay pa nito ni Alejandro. Hi Alicia, ako yung babaeng pinagkasundo ng papa ni Alejandro. Pero kung inaakala mong nagmamahalan kami, nagkakamali ka. Hindi namin gustong isa't isa at malabong ma-inlove kami sa isa't isa. Napangisi si Alejandro dahil eksakto sa sinabi niya lahat ng sinabi ni Danica. In fairness, maasahan naman palang babaeng to. Tsaka alam namang lalaki ang type ni Alejandro. Dagdag pa ni Danica. What do you mean, lalaki? Gulat na tanong ni Alicia. Danica's POV. Naparunok si Danica. Nilingon niya si Alejandro na waring nagugulumihanan sa sinabi niya. So hindi pala alam ng babaeng ito ang tunay na pagkatao ni Alejandro? At sino nga ba ang babaeng ito sa buhay nito? Naisip niyang baka wala namang plano maglantad si Alejandro at tayo naman niyang ilagay ito sa kapahamakan. Ang ibig kong sabihin, yung malaking babaeng kagaya mo, ang type ni Alejandro. Malaki as in matangkad. Pilit na pilit ang ngiti niya. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. O kung sakali mang nag-aalala ka. Ano ba talaga si Alejandro? Pwede sa babae o lalaki? Ang labo? Pero sana man lang, huwag nating paasahin ng babaeng ito kung di lang man to seryoso dito. Heist, anyways, hindi niya dapat pakialaman pang personal life ni Alejandro as long as hindi ito makaka-apekto sa buhay niya. But in fairness, ang ganda ni Alicia. Ang ganda ng katawan. Matangkad. May pagkakahawig to ng konti kay Ivana Alawi. Kung lalaki si Alejandro, pihadong magugustuhan to nito. Bulag na lang marahil ng lalaking di magkakagusto dito. Sino ba si Alicia sa buhay mo? Di na nakatiis sa tanong ni Danica kay Alejandro nang pabalik na sila ng bahay. Hindi siya nito sinagot. Wow ha, matapos mo akong kalad ka rin dito. Siguro naman deserve kong sagutin mo ang tanong ko. Nakasimangot na sabi pa niya dito. Tingnan mo, hindi pa ako naliligo. Siguro nilait-lait na ako ng Alicia na yun sa utak niya. Lalo na't posturang-postura siya na akala mo pupunta sa party. Tsaka di ba siya nabibigatan sa mga suot niyang alahas? Kapag di mo tinikom yung bibig mo, ihahagis kita palabas ng kotse. Yamot na sabi ni Alejandro sa kanya. Talaga lang ha? Galit na sabi niya. Di subukan mo. Nagulat siya nang bigla nitong inihinto ang sasakyan. Baba! Ultos ito sa kanya. Di makapaniwalang nilingon niya ito. Hinahamon mo ba ako, ha? Galit na bumaba siya ng sasakyan. Kasi hodang nakapadyama lamang siya at maluwag na t-shirt. Hindi rin inaasahan ni Alejandro na talagang bababa siya ng sasakyan nito. Hey! Dinig niyang sigaw nito pero walang lingon-lingon na naglakad siya papalayo sa kotse nito. Bumalik ka dito! Para siyang maiyak dahil tirik na tirik ang araw pero ayaw niya pa rin bumalik sa kotse nito. Napasubo na siya, paninindigan na niya. Danica! Galit na sigaw nito. Hindi niya ito nililingon. Mas lalo pang binilisan niya ang paglalakad. Umatras ang sasakyan nito para sundan siya. Umakyat siya sa footbridge para hindi na siya nito masundan pa. Peste, Danica! Dinig niyang sigaw nito. Umiiyak na nagpatuloy siya sa paglalakad. Naiwan ko ang phone ko sa kotse niya. Wala rin akong dalang wallet. At wala rin akong dalang susi ng bahay dahil si Alejandro ang naglock ng pinto at siya lang ang may dala ng susi. Patay na! What if hindi ito umuwi sa bahay? Paano siya papasok sa loob nun? Para tuloy gusto niyang magsisi sa kanyang ginawa. Nagsimulang pumatak ang ulan.
Oh my God! Alejandro's POV. Peste? Galit na sabi ni Alejandro habang naghahanap siya ng U-turn. Di niya alam kung kanino siya mas naiinis. Kay Danica o sa kanyang sarili. Bakit nga ba inaway-away pa niyang babaeng yon? Di naman siya seryoso ng pababain niya ito sa kotse. Hindi niya inaasahang tototohanin ito ang kanyang sinabi. Hindi niya to makita. Saan ba nagsusuot ang babaeng yon? Bakit ang bilis-bilis naman yata nitong maglakad? Nagsimulang pumatak ang ulan. Mas lalo siya nag-alala kay Danica. Nasaan ka na bang babae ka? Parang nagpapanik na siya. Alerto ang kanyang mga mata sa bawat nadaraanan ng kanyang sasakyan. Paano kung mapahamak to dahil sa kanya? Danica! Gigil na sabi niya. Kapag may nangyaring masama sa'yo, malilintikan ka talaga sa akin. Paikot-ikot sa sala si Alejandro habang hinihintay ang pagdating ni Danica. 30 minutes na siya sa bahay, hindi pa rin to nakakauwi. Alalang-alala na talaga siya. Di naman siya makaalis dahil baka makasalisi silang dalawa. Wala pa naman itong susi. Mabuti na lang at tuminto ng ulan. Sana ba napunta ang bubit na yon? Maya-maya may narinig siyang mahihinang katok. Nagmamadali niya iyong binuksan. Nakahinga siya ng maluwag na makita si Danica. Danica! Ang saya-saya niya, ngulit unti-unting nawala ang ngiti niya nang sumulpot mula sa likuran nito si Rod. Madilim na madilim ang tingin nito sa kanya. Hindi mo siya dapat tinitrato ng ganyan. Galit na sabi nito sa kanya. Nagbibiro lang naman ako. Halos paanas lamang ang sabi nito sa kanya. Hindi mo siya dapat tinatrato ng ganyan. Galit na sabi pa nito sa kanya. Nagbibiro lang naman ako eh. Sorry na, ang ingay mo kasi. Naririndi ako sa'yo, pero hindi ako seryoso nung pinabababa kita. Nagulat ako nung bigla ka na lang talagang bumaba. Paliwanag niya rito pero inirapan lang siya nito. Tsaka nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto. Susunod na gawin mo ulit yan sa kanya, akong makakalaban mo. Para nakikipag-usap sa batang sabi sa kanya ni Rod. Napikon ako. Hey, sino ka para pagsalitan ako ng ganyan? Baka nakakalimutan mo, asawa ko na si Danica. Hindi mo siya totoong asawa. Yamot na sigaw nito sa kanya. Bakit sa palagay mo, fake yung marriage contract namin? Sita niya rito. Napatiimbagang ito. Alam ko, nagkamali ako kanina pero pare, pwede wag mo nang dagdagan pa yung sitwasyon namin? Hindi ka naman kasari dito eh. Talaga lang ha? Tila napipikong sabi nito. Nagulat ako nang bigla na lang niya akong kwelyuhan. Nakaasar ka ba? Anitong mabilis siyang binitawan. Umayos ako ng tindig. Hindi siya nito madaraan sa sendak. Lalaban siya kung kinakailangan. Bah, sana yata siya sa bakbakan. Hinahamon ba siya nito ng suntukan? Hindi niya to uurungan. Kung suntukan na lang kaya tayo? Tanong ni Rod sa kanya. Parang tigre ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Suntukan ba ka mo? Bah, di kita uurungan. Binigbasan siya ni Rod sa sikmura. Mabilis naman ang reflexes niya. Sinuntok niya ito ng ubod ng lakas sa mukha. Natumba si Rod sa lakas ng suntok niya, pero mabilis itong tumayo at inundayan pa rin siya ng suntok sa mukha. Sa pool ang panga niya. Mabuti na lang mabilis siya nakapikit, kundi baka bumagsak na rin siya. Akmang gaganti ulit siya na makarinig sang malakas na sigaw ni Danica. Tama na! Tigilan niyo na yan, ano ba kayo? Sabay silang napalingon kay Danica. Pumagit na ito sa kanila. Pwede ba? Tama na? Sabi nito at saka tinignan ako ng masama. Kung guguluhin mo lang ang buhay ko, umuwi ka na lang sa inyo. Asar na sabi nito sa akin saka humarap kay Rod. Doon tayo sa kusina. Lalagyan ko ng yelo yung mukha mo. Wow! Paano yung mga pasa sa mukha ko? Parang ang kumag na yun lang ang nasaktan na. Sino ba naghahamon ng suntukan? Hindi ba't ang ungas na yon? Pero naisip niyang di naman siya nito bibigwasan ni Rod kung hindi pinababa na sasakyan niya si Danica. Baka nga kulang pang suntok ito sa ginawa niya kay Danica. Pero naiinis siya dahil ito lang ang inalala ng asawa samantalang nasuntok din naman siya. Nagpuputok ang butsi niya nang may pumasok na sa loob ng banyo para maligo. Danica's POV. Hindi kita maintindihan kung bakit hinahayaan mo na tratuhin ka ng gano'n ng lalaking yun. Naiinis sa sabi ni Rod. Habang nilalagyan niya ng yelo, ang ilong nitong tinamaan ng kamao ni Alejandro. Kasalanan ko naman yun eh. Nagkapikunan kami kaya bumaba ako na sasakyan niya. Pero hinabol niya ako. Umandar lang talaga yung pride ko kanina kaya di ako bumalik sa kotse niya. At kinakampihan mo pa siya ngayon. Sita nito sa kanya.
Hindi ko siya kinakampihan, Rod. Pinapaliwanag ko lang yung side niya. Ikaw naman kasi sana hinayaan mo na lang kami sa away namin. At parang kasalanan ko pa ngayon. Nagtatampong sabi ni Rod sa kanya. O, nag-uumpisa ka na naman ha. Mamaya tayo naman mag-away niyan. Humaba ang ngusong sabi niya rito. Naisip niya si Alejandro. Nag-alala siya dahil nagtamo rin to ng mga pasa mula kay Rod. Kahit naman asal siya dito, naaawa siya sa tinamo nitong sundo. Sige na, umuwi ka na. Thank you sa paghatid mo sa akin dito. Binigyan siya ng yelong nakabalot sa bimpo ni Alejandro. O, lagay mo sa mga tama sa'yo ni Rod para di mamaga masyado bukas yung mukha mo. Umalis na ba yung kaibigan mo? Nasusuyang tanong ni Alejandro sa kanya. Tumango siya. Saan ka ba nagsuot? Binilikan kita pero ang bilis-bilis mo maglakad. May bahid ng pag-aalalang tanong nito sa kanya. Saka maling rumihistro ang pagkayamot sa mukha nito. Next time, wag mo nang gagawin yun ha, hindi ka nakakatuwa. Ah, ako pa ngayon ang di nakakatuwa ha? Sino kayo nagpababa sa akin sa kotse? Bakit mo kasi tinotoo? Alam mo namang mainit lang ulo ko kanina pero hindi naman seryoso yung sinabi ko sa'yo. Hindi seryoso? Pero kung makasigaw ka, wagas. Nakairap na sabi niya rito. Hindi ito umimik. Nilapitan niya to. Pero ang lakas ng suntok sa'yo ni Rod ha? Mas malakas yung suntok ko no? Hindi mo ba nakita? Depensa ni Alejandro sa kanya. Bahagya pang napangiti. Kita mo ka yung mukha ng kaibigan mo nung tinamaan ko siya sa ilong? Asus, ang sabihin mo, buti na lang dumating ako kundi bugbog sarado ka. Di mo ba alam na boksingero nun yung tatay nun kaya may training si Rod? Nagyayabang nasabi ko sa kanya. Tsaka na namang laban mo sa kamao ni Rod, no? Bakit minamalit mo ba ang kamao ko? Pinakita pa ni Alejandro sa kanya ang mga muscles. Natawa siya. Nagpipilit magpakalalaki. Kala mo naman di makapal maglagay ng foundation. Pero unti-unting naglaho iyon nang mapansin na nakatitig na sa kanya si Alejandro. At ewan kung totoong nakita niya sa mata nito ang piping pananabik habang nakatingin sa mga labi niya o nakatitig sa mas tamang kahulugan ng mga salita. Biglang bumilis ang tambol ng puso niya. Alam niya, guni-guni lang niya ang nakikita niya sa mga mata nito. Diyos ko! Nakita ko kaya kung paano to humarot sa boylet na kasama nito. Imposible magkaroon ng pananabik ang pamintang to sa akin. Mas maharot pa to kaysa sa bakla doon sa parlor sa kanto eh. Tumayo siya at umiwas ang tingin dito dahil naiilang na talaga siya. Pero kung hindi niya alam na paminta ang mokong na to, hindi imposible na ma-fall in love siya dito. Ang gwapo kaya ni Alejandro. Kung totoo lang tong lalaki, malamang ang dami ng babaeng naghahabol dito. Kita mo nga yung Alicia na yon? Nilingon niya ito. Sino nga ba si Alicia sa buhay nito? Bakit kailangan ito magpaliwanag tungkol sa kanya kung di naman niya ito kaano-ano? Sa bagay, may mga paminta namang nag-girlfriend para matakpan ang totoong pagkatao. Kung di nga lamang niya nakita si Alejandro kasama ng boyfriend nito sa grocery, habang kakayapal-kapal ng foundation at lipstick sa mukha, iisipin niya na totoong lalaki to. Pero hindi eh. Huling-huli talaga niya ito sa akto. Pero ngayon kung makaasta akala mo, totoo talaga tong astig. Pati siya tuloy gusto nang maniwala. By the way, tinatanong mo nga pala kung sino si Alicia sa buhay ko? Mahinang sabi ni Alejandro. Napabalik siya sa kinaupuan. Umandar na naman ang pagiging marites niya. Sino nga ba siya sa buhay mo? Girlfriend ko. What? Napalakas yata ang pagkakatili niya. Si Alejandro, may girlfriend na? May boyfriend pa? I know right? Kahit sinong babae magagalit sa nangyari. Ani Alejandro at huminga ng malalim. Pero okay lang sa kanya na nabakla ka. Nahiya siya sa binitawan ng direktang salitang iyon. Kung tutuusin, kung hindi siya sangkot dito, wala namang isyong kasarian nito. Di naman nito yun kasalanan. Piniit lang din ito ng papa nito na magpakasal sa isang babaeng kagaya niya. But it does not mean na hindi nabuo ang pagkatao nito. Ito pa rin naman si Alejandro. Yun nga lang on her part, may mali dahil ang hanap ni totoong lalaki na magmamahal sa kanya ng buong buo. Walang kahati at walang pag-aalinlangan and vice versa. Pero tanggap pa niya ang totoong pagkatao mo? Tanong niya rito. As much as I want to keep it a secret, sinabi ni River na yung pinaka-tago-tago kong sekreto ko sa kanya. Sagot nito. At okay lang yun sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong niya dito. Hanga siya sa conditional love na binibigay ni Alicia kung sakali man na matanggap nito ang tunay na pagkatao ni Alejandro. Napakurap-kurap siya. Iniisip pa lamang niya na sa kanya mangyayari iyon para nang babaliktad ang sikmura niya. Hindi rin mabura sa utak niya
Na makita niya si Alejandro sa grocery, nakikapal-kapal ng makeup kasama ng boyfriend nito. Hindi ko pa alam kung tatanggapin niya ako matapos niyang malaman ng sekreto ko, sabi ni Alejandro at saka napabuntong hininga ng malalim. Hindi siya makapaniwala, may mga babaeng pumapayag na magamit. Panigurado naman ginamit lang ito ni Alejandro para mapagtakpan ang totoong pagkatao nito. Bakit pa hindi nilang tanggapin ng papa mo? Kung ano ka bang talaga? Bakit kailangan pilitin pang magpakasal kayo? Iba na nga ang bet mo. Bulalas niya. Alam niya hirap na si Alejandro sa sitwasyon nito. Sinisikap itong magpakanlalaki pero hanggang kailan ba talaga ito magkukunwari? Kaya nga kapag nakoko ng mana ko, magpa-file na ako ng annulment para naman maging malaya na tayong pareho, sabi ni Alejandro sa kanya. Kailan mo ba kasi makukuha yung mana mo? Ang tagal naman. After 5 years pa siguro. 5 years? Ani ang halos marinig sa buong kabahayan ang sigaw niya. 5 taon ako magtsatsagang kasama ka? OMG, ibig sabihin, tatanda na lang akong parang nanlulumong napatingin siya dito. Di ba pwedeng madaliin ang papa mo? Bakit? Akala ko ba ginusto mo to? Kung pwede ko lang madaliin si papa, noon ko pa sana ginawa yan at hindi ko na paaabutin pa ng 1 taon. Angil ito sa kanya. Napaismed siya, kaya't sa ayaw at sa gusto natin, kailangan nating pagtsaga ng isa't isa. Iritadong sabi nito at saka tumayo at lumabas ng kwarto. Diyos mio, 5 years? May magkakagusto kaya sa akin pagkatapos kong magkapos ng 5 taon sa pamintang to? Alejandro's POV. Hindi makalabas ng bahay si Alejandro dahil namamagang ilong niyang nasuntok ni Rod. Bad trip siya lalo na't gustong gusto talaga ni Alicia. Nagalitin siya. Lumabas na naman itong kasama ni Raver. I have to win her back. Hindi ko bibigyan ng satisfaction ang Raver na yon na mapunta sa kanya si Alicia. No way! Hindi siya mapakali. Ayaw naman niyang magpakita kay Alicia sa ganitong itsura. Kung ano-ano na naman ang itatanong nun. At mas lalo lang ito magagalit sa kanya kapag nalaman nito na nakipagsuntukan siya ng dahil kay Danica. Teka, bakit nga ba ako nakipagsuntukan sa lalaking yon ng dahil kay Danica? Naiiling na kumuha siya ng tubig sa fridge. Tanghali na. Wala bang balak magluto ang babaeng yon? Kumalam na ang sikmura niya. Nasaan na ba yun? Napakunot-noo siya na marinig ang tinig ito mula sa garden. Ang lakas ng tawa nito na parang may kaharitan doon. Nagpatakbo siya sa salas. Mula doon tanaw niya ang garden sa bintana. Nakaupo siya sa silang gawi sa bakal ni Danica. Naka-boxer shorts at sando. Bubungis-ngis ito habang may kausap sa telepono. Napaismed siya. Kaya pala hindi pa nakakaluto. Busy sa pakikipagchismisan. Bubulong-bulong na sabi niya. Lalapitan niya sana ito para utusang magluto ng matigilan siya. Muli siyang napabalik sa bintana at sinilip ito. Kita niya ang pang-ibaba nito. Pinagpawisan siyang bigla. Para kasing ang sexy-sexy nitong tingnan. Dahil alam niyang di naman ito nananadyang mangakit at nakakakuha ito ng atensyon niya. Napailing siya. Kinuha niya ang kanyang phone at umorder na lang ng pizza para sa kanilang lunch. Makalipas ng ilang sandali, favorite ko ang Hawaiian pizza. Alam mo ba yon? Sabi ko sa kanya, si Danica, habang enjoy na enjoy sa pagkain ng Hawaiian pizza na in-order niya. Di ko yan in-order para sa'yo. Pa-ismed na sabi pa niya dito. In-order ko yan dahil paborito ko yan, no? Wow, pareho pala tayo ng paborito. Parang batang sabi nito sa kanya. Oo, pero mas malakas ka pang kumain kaysa sa akin. Sita niya rito. Malakas talaga akong kumain. Anitong tumingin sa kanya. Pero kaysa naman dyan sa iba na magpapanggap, at least nagpapakatotoo ko, no? Nakita niya ang sauce sa bibig nito. Kumuha siya ng tissue at pinunasan iyon. Para kang bata kumain. Umayos ka nga. Aniya dito. Natigilan siya sa pagsasalita nang mapansin niyang titig na titig ito sa kanya. Napanunok siya. Bakit mo tinititigan ako ng ganyan? Halos paanas lamang din na tanong niya. Hindi niya may paliwanag kung bakit parang nararamdaman niya na may mga paro-paro sa kanyang sikmura. Ang ganda ng lips mo, sabi nito sa kanya. Ilang beses na siyang natitigan ng mga babae pero hindi naman siya na-conscious ng ganito. Alam ko lang gwapo ako, tsaka pwede ba? Huwag ka magpapakute sa akin dahil kahit anong gawin mo, hindi kita papatulan. Kunway naiiritang sabi niya rito. Bah,
Feeling mo naman pumapatol ako sa kagaya mo, no? Napaismed na sagot ni Danica sa kanya. Pinuri ko lang naman yung lips mo kasi tatanong ko sana kung anong tatak ng lip balm ang ginagamit mo. Huwag kang assuming, no? Anitong inirapan siya pero maya-maya ay napangiti. Talaga bang hindi mo ako papatulan? Nagulat si Alejandro. Nang ilapit itong mukha sa mukha niya, tsaka tinignan siya na para bang nangaakit. Bigla siyang nataranta. Peste. Tinitesting ba ng babaeng ito ang self-control niya? Ano bang akala nito sa kanya? Bato na hindi naapektuhan? Tumayo siya at kinabig bigla ang bewang ni Danica. Danica's POV. Ang gulat ni Danica nang sabihin ni Alejandro ang bewang niya at ilapit ang mukha nito sa mukha niya. Pakiramdam niya may mga kabayang nagsipulasan sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang kabang pakiramdam habang nakadikit ang kanyang katawan sa katawan nito. Alam niya sinusubukan siya ni Alejandro as if naman may naramdaman ito sa kanya, samantalang lalaki nga ang gusto nito. Huminga siya ng malalim. Gusto mo ha? Sige. Tingnan natin kung di ka kumalipas ang takbo kapag kinagat ko na yung patibong mo. Sinalubong niya ang mga titig nito. Pinapungay niya ang kanyang mga mata na para bang sinasabi na mga tingin niya kay Alejandro na, "Go ahead Alejandro, take me, I'm ready." Huling-huli niya ang panik sa mukha nito. Ramdam niya ang nerbyo sa mga mata nito. Peste Danica, hindi ka nakakatawa. Bulyaw nito nang bitawan siya. Ang lakas ng tawa ko. Sinasabi na nga ba niya Ang lakas mang hamon na. Akala mo urungan kita ha? Tumatawang sabi nito. Next time kapag nang dare ka, siguraduhin mong kaya mong panindigan, no? Mayabang pang sabi niya rito at saka tatawa-tawa, itinuloy ang pagkain ng pizza. Pero ang totoo kinabahan siya doon ha? What if tinotoo nito ang naiisip niyang eksena kanina? Hanggang ngayon ang bilis-bilis pa rin ang pintig ng puso niya. Kaninang hawak siya ni Alejandro parang may kuryenteng gumagapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya maramdaman ng ganon kahit na kailan kapag napapadikit ng hindi sinasadya ang katawan niya kay Rod. Bakit kay Alejandro parang may mali siya? Nakita niyang nag-walk out to at iniwan siya. Di na tinapos ang pagkain ng pizza. Napangisi siya. Nawalan siguro ng gana. Kawawa naman si Paminta. Kating-kati na siguro sa lalaki ang baklita na yun. Alejandro's POV. Peste? Nayayamot na sabi ni Alejandro nang lumabas ng bahay at sumakay sa kanyang motor. Ano ba akala sa kanya ng babaeng yon? Isa siyang bato na hindi tinatalaban? Mabuti na lang at nakapagpigil siya, kung hindi, lagot sa kanyang babaeng yon. Ayaw naman niyang gumawa siya ng isang bagay na baka pagsisihan niya isang araw. Anak ito ng kaibigan ng papa niya. Besides, birin pa to kaya ayaw niya itong pagsamantalahan. What if mabuntis niya ito? Paano siya magpa-file ng annulment? Pumapato lang siya doon sa mga babaeng alam niyang sanay na at kayang pangalagaan ng sarili kahit na wala na siya. Never siyang nagkaroon ng attachment sa mga nakafling niya. Muli niyang naalala ang nangaakit na mga tingin sa kanya ni Danica kanina. Nanggigigil siya sa inis. Sumakay siya sa kanyang motor at mabilis siyang pinatakbo. Nakarating siya sa shop ni Alicia. Ang mukha nito na makita siya. Bakit nandito ka? Go away and stay out of my sight. Sabi nitong sumimangot. Ayaw mo ba talaga ako makita? Tanong niya rito. Humaba ang nguso nito. You're now married. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Anito sa tonong parang gusto lang maglambing. Lihim siyang napangiti. Alam niya kapag ganito na ang tono ng pananalita nito, hindi na siya nito kayang tikisin pa. Naipaliwanag ko naman na sa iyong dahilan, hindi ba? How could I say no to my father's will kung future na namin ni Adam ang nakasalalay kapag sinaway ko siya? Aniya dito. So ano ako ngayon sa buhay mo, mistress? Parang maiiyak na tanong nito sa kanya. Niyakap niya to. I'm sorry. Aniyang hinawakan to sa mukha at tinaas niya paharap sa kanya. Kapag nakuha ko na yung mana ko, hihiwalayin ko rin si Danica at pakakasalan kita, okay? What if you fall in love with her? Nag-aaral lang tanong ni Alicia. Imposible. Giit niya rito. Paano naging imposible yon? Babae siya at maganda. Alam mo namang di ako mahilig sa bubuet, aniya. Besides, ikaw mahal ko kaya you have nothing to worry, love. Niyakap nito ng ubod higpit, tsaka siniil ng hagka ng labi nito. Peste, bakit pa naisip niya mga labi ni Danica ng mga sandaling iyon? And those innocent eyes. Huminto siya sa paghagan kay Alicia at naupo. By the way, ayoko nakikita kang sumasama kay Raver. Yamot na sabi niya sa kasintahan. Di na nakakatuwa yung madalas yung paglabas-labas. Ako ang boyfriend mo pero sa kanya ka nakikipag-date? Sita niya rito.
Are you really jealous? Or naiinis ka lang talaga sa kapatid mo kaya ayaw mo akong pasamahin sa kanya? Tanong nito. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre ayoko makitang kasama ka ni Raver. Dala akong boyfriend mo. Tsaka bakit mo pinapasakay sa mga trip mong lalaking yon? Tumabi si Alicia sa kanya. Wala ka na kasing time sa akin eh. Naglalambing na sabi nito sa kanya. Lalo na ngayong, gosh, I can't believe this. Sabi nitong maluha-luha. Bigla ko na lang malalaman ikakasal ka na sa iba? Alicia, akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? What do you want me to do? Mag-celebrate dahil yung pinakamamahal kong boyfriend ayun at nagpakasal na sa ibang babae? May sarcasm sa tanong nito sa kanya. I have no choice. Tinakasan ako ni Adam. Siya dapat na ikakasal kay Danica, hindi ako. Ano ba kasing pumasok sa utak ni Tito Alfredo para gawin niya yun sa'yo? Nagtatakang tanong ni Alicia. Sa palagay mo, kaya kong basahin ang utak ni Papa? Alam mo namang palagi kami nagka-clash ni Papa dahil kapag may ginusto siya, hindi niya kinokonsult sa amin kung okay ba yung desisyon niya. I can't believe this. Love. Ginagap niya ang mga kamay ni Alicia. Hindi ako mawawala sa'yo. I love you. At walang magbabago sa relasyon natin, okay? Pagbibigay niya ng assurance sa kasintahan. Promise me you will never fall in love with your wife, Alejandro? Punong-puno ng pangambang sabi nito sa kanya. Napakurap-kurap siya. Bakit parang may maliit na tinig ang nagsasalita mula sa pinakaibuturan ng kanyang puso? Tinignan niya ng matiim si Alicia. What if I discover I am in love with her? Ano ang gagawin ni Danica gayong parang naiilang na siyang mapadikit kay Alejandro? May mabuo kayang spark sa kanila? O paninindigan niyang sinabing hindi siya mahuhulog ang loob kay Alejandro? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.